Magandang gabi po sa ating lahat. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos. Isang mabiyayang bagong taon sa ating lahat. Inuumpisahan natin ang taong ito sa pamamagitan ng pagkilala kay Maria bilang Ina ng Diyos. Sa pamamagitan niya, pagkalooban nawa tayo ng Panginoon ng matatag na pananampalataya at ng pagkakaisa. Ginugunita rin natin ngayon ang pandaigdigang araw ng kapayapaan. Ipanalangin natin sa misang ito na maghari ang kapayapaang dala ng tagapagligtas sa buong daigdig. Bilang panimula ng ating pagdiriwang, magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Magandang gabi po sa inyo ang lahat. Itong misa para sa mga kabataan na tayo sa Wipa, tapos mga pasyente ng COVID-19 at sa mga frontliners at mga tao na dito sa simbahan. Tapos gusto ko ipagdasal si Father Chris Contrast and Father Pong
Our Father Donskir, who are suffering from COVID-19 sa nasa USA, sa mga pari ay Balaban by sila. At saka para sa ating kasunod taon, yung sana, yung mga researchers ng COVID-19. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang kayo maging marapat sumanap sa banal na kapulian. Inamin ko na makapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y manalangin sa Panginoong ating Diyos. Pawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at panubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria
sa iniluwal na mahal na ina, ipalapsap mo sa amin ang kanyang patalangin sa pamamagitan ng inyong anak na isinilang niya para sa amin upang kami mabuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang napakagandang panalangin sa unang pagbasa ay ginamit ng mga pari sa lumang tipan upang basbasan ang sambayanan ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Sinabi ng Panginoon kay sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa pagbebendisyon nila sa mga Israelita. Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon. Naway kakapagangan niya at subaybayan. Hingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbebendisyon sa mga Israelita at pagpapalain ko ang mga ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Pagdating ng takdang panahon, naging tao ang anak ng Diyos. Si Maria ang pinagmula ng pagkatao ni Jesus, ang siyang kadakilaan ng sangkatauhan. Pakinggan po natin ang ikalawang pagbasa. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, noong dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang ng mga anak ng Diyos. Upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng espiritu ng kanyang anak nang tayo'y makatawag sa kanya ng Ama ko. Kaya't hindi ka na alitin, kundi anak. Sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magbigay po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagmamaltali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sangkol na nakahiga sa sapsaban. Kaya isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sangkol na ito at nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanin sa isip ni Maria ang mga bagay na ito ay kanyang pinagulay-ulay. Umalis ang mga pastor na nakupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng ikawalong araw ay tinuli ang bata at pinangalan Jesus ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang gabi po sa inyo ang lahat. At saka maligayang bagong taon sa Happy New Year at saka yung Korean 새해 복 많이 받으세요. Mahaba.
Kaya nga nahihirapan ng Korean para matuto kayo. Pero buti na lang, Koreano ako. Yan, nung bago tumating ako sa shrine nasa Kabangkan sa Santa Rosa de Lima sa Paris ako kasama ni Father John. Pero siguro tuwing 2 buwan pumunta ako sa Manila sa Columban House para pahinga o may meeting doon. Pero isang araw papunta ako sa Manila, nasa EDSA. Na hindi ko alam yung maraming lanes nandyan. Tapos unang lane ay dapat kumaliwa. Dahil hindi ko alam, diretso lang ako. Tapos napansin ko, mali ako, kaya kumanan ako. Pero napansin ko sa harap yung isang pulis. Kaya nahuli ako. Tapos, unang talaga natakot ako. Tapos, dapat magbayad ako multa. Sino mula sa wallet ko o kulumban pera. Iniisip ko lang. Tapos, binuksan ko ang bitana sa sasakyan ko. Tapos, sabi ko, magandang umaga po. Pinaliwanag niya anong nakakamali ako. Pero napansin niya, ako ay dayuhan. Tapos, pero nasasalita ako ng Tagalog. Kaya sabi niya, pahingin ng license mo. Tapos binigay ko ang driver license sa kanya. Tapos, maraming beses, kanya ginawa ko. Tapos, inisip ko lang, dapat ibigay ko ang konting pera sa kanya o dapat magbayad ako sa Department of Transportation at sa government. Tapos, ikaw nakamali ka, bula sabi ng police. Tapos, natanong siya, saan pupunta kayo? Sabi ko, pupunta ako sa Malate Church kasi pariya ko, nagbibisa ako. Yung kalahating totoo, kalahating nagsinungaling ako. Yung kalahating totoo ay pariya ko, tama. Pero hindi ako mamimisa doon. Sa totoo lang sabi ko, nakapunta ako sa Columban House, hindi Malate Church. Kaya tingnan niya ako, pari kayo, opo, pero nakatira ako sa Valdez, sa Kabangkan, sa Manila, first time lang, dito nagsinungaling ako di uli. Tapos, nagtanong siya, meron po kayong yung ID card mo na pinapari. Kaya pinakita ko ang ID ko ng Columban ID sa kanya. Kaya, yung Father, okay na, siya na po. Ganitong situation nangyayari yung ganitong situation sa akin. Kasi minsan natatakot ako sa Pilipinas kung napuli ako ng police o mga sundalo, takot na takot. Pero, nung dumating ako sa Columban House, talagang nahiya ako. Kasi parang may privilege ako sa mga lugar, sa mga tao bilang pari. Na-offer ang mga tao ng mga tao yung ng maraming bagay sa
isang pari. Sa totoo lang, kung walang Panginoon, hindi natin kailangan yung pari. Ibig sabihin, may mas importante ang ating Panginoon kaysa mga pari. Siyempre, inisin ng mga tao ang mga pari, nakagawa ng mga pari, ipagdiriwang ang banal na misa, kaya importante. Kaya ni respeto kami ng mga banal na tao sa ating simbahan. Alam natin lagi nakakasama ang ating Panginoon sa ating banal na misa. Misteryoso ito ay nasa maliit na tinapay ang ating Panginoon. Pinibigyan ng mga pari ang Eucharistia sa ating kamay. Talagang mahina ito, pero pinaniniwalaan natin ito ay ating Panginoon. Pero ipinapakita ng ating Diyos ang kanyang kapangyarihan mula sa kanyang kahinaan. Siyempre makapangyarihan ang ating Panginoon at napatutunayan niyang makapangyarihan siya. Pero tinatapon niyang kapangyarihan sa likod dahil sa atin. Lalo na tinatapon ng Diyos ang kanyang privilege. Minsan, many priests, lalo na ako, nag-enjoy their privilege. That's why minsan naiyak ako bilang pari. Ngayong ebanghelyo, sinasabi ni San Lucas, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sangkol na nakahiga sa sabsaban. Nasa sabsaban ang Panginoon natin, hindi magandang lugar, hindi yung 5 stars hotel na nakahiya siya sa sabsaban. Noong nakita ng mga pastor ang anghel ng Diyos, natakot sila, pero sabi niya, huwag kayong matakot, ipinahayag ko na sa inyo ang magandang balita na magtutulot ng malaking kagalakan sa lahat ng bansa na iyo'y isinilang sa inyo sa bayan ni David, ang tagapagligtas na si Kristong Panginoon. At ito ang magiging palatandaan ninyo, makikita ninyo ang isang sangkol na nababalot ng lambing at nakahiga sa sabsaban. Kaya dumating ang mga pastor sa kay Jose at Maria, isang sangkol. Iniisip natin baka mas epektibo ang mga hari o mga politiko at na yung panahon mga famous YouTubers. Pero kesa mga pastor, pinaalam ng ating Diyos sa mga pastor. Bakit? Pinaalam ng anghel ng Diyos ang magbalita sa mga pastor. Sinabi ni Santa Teresita, remember that nothing is small in the eyes of God. Do all that you do with love. Minsan iniisip natin ang mga maliit na bagay ay useless. Pero sa palagay ng ating Diyos, gusto niya ipaalam ang mga maliit na bagay o tao ay talagang importante sa Kanya. Alam natin na iyong araw ay bagong taon at dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos. Taga-probinsya ang isang maliit na babae ay naging ina ng Diyos. Hindi natin naintindihan ang pangyayari ito. Pero talagang importante tayong lahat sa ating Diyos. Mas mataas ang posisyon sa trabaho
na taon at saka sana mas maraming biyaya ng Diyos sa ating mga pamilya kaysa mga pagsubok at mga mahirap. Kasi sabi ng unang pagbasa, pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon. Naway kahabagan ka na niya at sabaybayan, linggapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ganito nila papangkitin ang pangalan ko sa pagpepe sa mga Israelita at pagpapalain ko ang mga ito. Kaya hinihiling natin ang kapayapaan ng Diyos sa ating mundo at para sa ating mundo at ating Mama Mary, Ina ng Diyos, ipagdasal mo kami, tulungan mo kami. Sigurado ako malalapasan natin ang mga hirap at pagsubok kasama ng ating Diyos. At saka gusto ko sabihin isang bagay sa inyo. Nung sinabi ng professor ko sa seminaryo, sabi niya, huwag yung alam mo ilang beses sabi ng Diyos, huwag kang magtakot. Sabi niya, halos 365 times. Ibig sabihin, araw-araw, huwag kayong magtakot. Amen. Sumasampalataya ko Sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao sa lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay at ibig, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang pa rin ito at uupong sa nangabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ang muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Itinakda ng Diyos ang araw na ito bilang hudyat ng panibagong simula tungo sa kaligtasan at pag-ibig. Itaas natin sa Kanya ang ating mga kahilingan at taimtim na manalangin. Ama ng kapayapaan, tingin mo kami. Ama ng kapayapaan, lingling mo kami. Magsilbing gabay nawa ang simbahan tungo sa liwanag at kapayapaan ng tagapagligtas nating si Jesucristo. Manalangin tayo. Maitaguyod nawa ng mga naninigihan sa ating pamahalaan ang kanilang magagandang adhikain na may paggalang at pangangalaga sa mga karapatang pantao. Manalangin tayo. Maging instrumento nawa ng kapayapaan ng bawat isa upang tuluyang manaig ang pag-ibig at kagalakang hatid ng ating tagapagligtas. Manalangin tayo. Makita nawa ang bunga at yabong ng ating pananampalataya sa kilos at gawa ng bawat Kristiyanong Pilipino habang ipinagdiriwang natin sa taong ito ang 500 taon ng Kristyanismo sa bansa. Manalangin tayo. Maghilom at makabangon nawa ang buong mundo mula sa pandemya ng COVID-19. Manalangin tayo. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Isama rin natin sa ating panalangin ang pasasalamat at personal na intensyon ng Ferrer family, Engineer Nicky Strauss
Romy de Guzman and family, Del Barrio family, para sa mabilisang pagaling ni Genara Bailon at para sa kapayapaan ng kaluluwa nila Eduardo Buco Sr. and Jr., Melanie and Amancito Buco, Zenaida Garcia, Marlon and Apolonia de Guzman, Marita Corsuera, Imelda Torres, Romulo de Guzman, Carl Christian Chua, Leoncia Lindo, Roberto Buco Sr. and Jr. Manalangin tayo. Kabahati mo ang aming pag-iral dito sa mundo. Tulungan mo kami ipaglaganap ang inyong kapayapaan upang may ayon namin ang aming pamumuhay sa inyong magandang kalooban. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagkain natin ay kalukan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha sa inyo na lumula at nakakaroon ng kaganapan ang tanan sa dakilang kapistahan ito ni Maria na ina ng anak mong Diyos na totoo. May pagdiwang nawa namin ang pasinula ng bagong taon at paratingin mo kami sa kaganapan nito sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan na yung dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos, pupot mong pinangpala sa babaeng lahat ang mahal na piling totoong mapalat na inyong pinili
nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami napupuni sa inyong kadakilaan. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagat sa pamagitan ng inyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo, at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang lahat ay binibigyan mo ng lahat at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang inyong sabayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubok ng araw, may handog ang malinis na alay para sambahin ang inyong ngalan. Ama, isinasamo namin pagkabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na amin inilalaan sa inyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng inyong anak at aming Panginoong Hesus Kristo, na nagutos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabi, ipakanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati niya iyon, iniawa sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, huli kanyang pinasalamatan, iniawan niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagpuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, kinabunitan namin ang pagkamatay ng inyong anak na sa amin nagligtas, kayo din ang kanyang muling nagpakabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagpabalik ay pinananabikan, kaya bilang pasalamat na iyo'y aming inialay sa iyo ang buhay at banal na pagkain ito. Tungayan mo ang handog na ito ng inyong simbahan. Masdan mo ang inyong anak na nakalay ng kanyang buhay upang kami ay ipagkasundo sa inyo
loobin mong kami magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo, tulungan nawa niya kami makamit ang inyong pamana, kaisa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birhen Maria, kaisa ng mga apostol, mga martir, at kaisa ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito na aming pakikipagkasundo sa iyo ay makunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatakin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang inyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng inyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming Obispo Bartolome, ang tanang mga obispo at buong kaparian at ng inyong piniling sambayanan. Tingin mo ang mga kahilingan ng inyong angkan na nayon inipon mo sa inyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng inyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Tawan mo at pagtuluyin sa inyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtaglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umasang makararating sa inyong piling at samantalang magtatamas masa ng inyong kaningingin walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang inyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tangbilin ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sa
pinagsasalan ng masama, kakalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming kinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tumayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang poder ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng kalibutan. Mapalad ang mga inaanyayaan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
sa ating lahat. Hindi maikakailang isa ang sektor ng pampublikong transportasyon sa labis na naapektuhan ng pandemya at ng kaugnay nitong lockdown. Simula noong naipatupad ang Enhanced Community Quarantine, ay nagtigil pasada ang ilan sa mga drivers na tanging yan lamang ang pinagkukunang hanap buhay. At ngayon, limitado lamang ang mga maaari nilang isakay na pasahero. Kaya naman talagang maliit na lang ang kinikita nila mula sa pamamasada. Kaya naman sa gift-giving natin ngayong taon, sinubukan rin namin magpatigil hindi ng pasada, kundi ng mga namamasada upang magbahagi ng ilang regalo para sa mga taong naghahatid sa atin sa ating patutunguhan. Sa aming unang subok, ayaw kaming hintuan marahil puno na nga naman at wala nang maupuan. Ang ilan na may akala kami ay nangangaraming sa lansangan. May sumubok maglagay ng barya sa timba na aming binibigay. Ang isa na may di makapaniwala na ang lahat ng laman ay para sa kanya lamang. Si tatay pa nga akala kami nagtitinda at wala nga raw siyang pera. Nakakatuwa lamang masilayan na sa ating munting handog, napangiti natin ang mga kapatid nating drivers. Marahil tila nabiktima sila ng wow mali at nagulat sa aming pagharang, tamang-tama naman sa pakiramdam na makita silang maligaya sa ating munting paraan. Kaya naman po, sa lahat ng nagbahagi upang maisakatuparan ang gift-giving natin ngayong taong ito, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa mga gawain ng ating simbahan. Hindi naging madali ang nagdaang taon para sa ating lahat. Tila tumigil ang mundo para sa bawat isa sa atin dahil sa ating mga kinaharap na pagsubok. Nariyan ang pandemya, mga bagyo at baha, mga sakuna. Ang ating mga gawaing pansimbahan ay naidaraos na lamang online. Gayunpaman, patuloy tayong naniniwala sa biyaya ng Panginoon. Patuloy tayong matatag sapagkat alam nating malakas ang ating sandalan. Kaya ngayong gabi tayo ay nagkatipon upang magpasalamat sa nagdaang taon na ang puso'y walang bahid ng takot na harapin ang darating na bagong taon. Kaya naman bago nating salubungin ang taong 2021, narito ang ilang balik-tanaw sa mga pangyayari ng nagdaang taon upang baunin sa susunod na yugto ng may pag-asa mula sa Diyos.
mula sa Guardian of Prayer, maraming salamat at naging bahagi kayo ng aming taong 2020. Nais namin ipaabot ang aming pagbati ng isang manigong bagong taon. Puspusin nawa ng Diyos ng kasaganahan ng inyong darating na taon, ang 2021. Tayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, open mong sa pagtiriwan namin sa dakilang pagkita ng mahal na ina ng iyong anak at ng inyong sambayanan. Kaming nagsalo-salo sa piking na banal ay makapakinabang-awa sa iyong buhay sa pamamagitan ni Yesu Kristo at sa mga Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Noong dalawang araw sa sinabi ni Father John, alam mo bang Diyos, anong ibig sabihin? Isang kahig, isang tukka. Ginagawa niya anong ibig sabihin. Tapos, alam ko naman ang buhay ng mga mahirap na mga Pilipino sa bansa. Kunti lang. Hindi ko alam lahat. Pero sana walang isang kahig, walang isang duka sa susunod na taon. Ipagdasal ko kayo, tapos ipagdasal ninyo ako po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang Diyos na siyang bukan ng bawat kaloob na mabuti at ganap ay siya nawang makaroob sa inyo ng kanyang pagpapaspas at siya nawang magdulot ng pagpapala niyang hindi masusuka at magpanatili sa inyong ligtas sa kapahamakan na iyong sa buong bagong taon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagkalooban nawa niya kayo ng walang baliw na pananalig ng pag-asang matatag at pag-ibig na matiyaga hanggang wakas na iyon at magpasawalang hanggan. Amen. Kapalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pananalig